Kaibigan, may tanong ako bago ka pumikit ngayong gabi. Kung may isang salita kang sasabihin sa babaeng gusto mo, isang salitang kayang baguhin ang tingin niya sa'yo, ano kaya iyon? Marami ang naniniwala na ang babae ay naaakit sa hitsura, pera, o pagpapakitang gilas. Pero kaibigan, hindi iyon ang totoo. Kung ano ang sinasabi mo, kung paano ka magsalita, kung anong uri ng presensyang lumalabas sa mga salita mo, iyon ang tumatatak sa puso at isip niya. At kung gusto mong malaman ang 10 salitang kayang baguhin ang tingin ng babae sa isang lalaki, manatili ka rito. Dahil ang video na ito, baka ito ang magpabago ng paraan mo ng pagharap sa babae, sa buhay, at sa sarili mo. Kaibigan, bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna kung gusto mo pang matuto ng modernong Pinoy Stoicism, masculine energy, emotional discipline, at mga psikolohikal na paraan para mas maintindihan ang mga babae. At para malaman kung seryoso ka sa pagbabago, ay comment mo ang linyang ito. Ang salita ng may dignidad, may timbang. Kaibigan, bago ka magsalita sa babaeng gusto mo, tanong ko muna sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluwensya ng bawat salitang binibitawan mo? Hindi mo siguro napapansin, pero sa babae, hindi lang basta salita ang naririnig nila. Nararamdaman nila ito. Ayon kay Marcus Aurelius, bago magsalita, itanong mo muna sa sarili mo kung kailangan ba talagang sabihin. At sa mundo ng pag-ibig, mas mabigat ang aral na yan. Ang isang salita mo, kaibigan, pwedeng magpakalma ng puso niya, magbigay ng excitement, o tuluyang magpababa ng interes niya. Kaya kung hindi mo makabisado ang bigat ng salita, mahirap akitin ang isang babae. Una, naiintindihan kita. Kaibigan, napakalakas ng salitang ito. Hindi ito tungkol sa pagiging simp o pagiging sunod-sunuran. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking marunong makinig. Kapag sinabi mo ito ng may kalmadong tono at tunay na intensyon, mararamdaman ng babae na hindi mo siya hinuhusgahan. Ang salitang naiintindihan ay hindi pang-flatter. Ito ay pangpakalma, pangbigay seguridad, at pangtawid ng emosyon. Ayon kay Marcus Aurelius, ang tao ay nagiging malaya kapag kaya niyang unawain ang sarili at ang iba. At ang babaeng naramdaman mong kaya mo siyang intindihin, even in her confusion, hindi kanya malilimutan. Pangalawa, nire-respeto kita. Hindi lahat ng lalaki marunong magpakita nito. Maraming marunong manligaw, pero kakaunti ang marunong rumespeto. Kapag sinabi mo ito, kaibigan, pinapakita mong hindi mo siya tinitingnan bilang tropeyo, laro, o validation. Pinapakita mong tao siya. Ang babaeng nare-respeto, natural na naaakit dahil konti lang ang lalaking may ganitong maturity. Sabi ni Marcus Aurelius, igalang mo ang iba gaya ng paggalang sa sarili mong dangal. Kung nakikita niyang marunong ka rumespeto, tumataas ang tingin niya sa'yo. Pangatlo, ayos lang. Ang babaeng may trauma, pressure, at pag-aalinlangan, naghahanap ng lalaking hindi madaling mag-react ng marahas o magalit sa maliliit na bagay. Kapag sinabi mong ayos lang sa tamang sitwasyon, hindi ka nangangailangan, hindi ka nagdadrama, at hindi mo kailangang gumawa ng eksena para lang mapansin. Nagpapakita ka ng stoic calmness. Ito ang uri ng presence na nakakalma ng babae. Ayon kay Marcus Aurelius, panatilihin mong tahimik ang loob kahit maging magulo ang paligid. Ang lalaking may ganitong composure, hindi nakakalimutan. Pang-apat, salamat. Simple, pero napakalakas. Maraming babae ang nasanay sa mga lalaking entitled, demanding, at hindi marunong mag-appreciate. Pero kapag sinabi mo ang salitang salamat ng malalim, hindi bilang routine, kundi bilang tunay na pagtanaw ng utang na loob, nagre-register ka bilang isang lalaki na may humility. At kaibigan, humility is attractive. Kapag marunong kang magpasalamat, nagmumukhang mas grounded ang pagkatao mo.
sabi ni Aurelius. Ang puso ng taong nagpapasalamat ay laging mas mayaman kaysa sa taong humihingi. Panglima, kaya mo yan. Kaibigan, napakabisa ng salitang ito sa babae. Hindi para hawakan siya, hindi para kontrolin siya, kundi para ipaalala sa kanya na may kakayahan siyang tumayo sa sarili niyang lakas. Ang babaeng pinapalakas mo, hindi pinapaasa, ay naaakit sa laki ng espasyo ng puso mo. Ang lalaki kasing nagpapalakas ng iba, malakas na lalaki. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na lakas ay hindi sa panalo, kundi sa kakayahang magbigay lakas sa iba. Pang-anim, nandito lang ako. Hindi ito clingy, hindi ito possessive, hindi ito simp behavior. Ito ay ang tahimik na assurance na meron kang presence na hindi nang iiwan sa oras na pinakakailangan. Hindi mo siya hinihingi, hindi mo siya pinipilit, pero may respeto sa distansya at timing. Mararamdaman niya, hindi ko siya pag-aari, pero nandyan siya. At yan ang presensyang hindi basta-basta nakakalimutan. Pampito, hindi kita huhusgahan. Kaibigan, napakaraming babae ang natatakot magbukas ng tunay na nararamdaman dahil sa takot na matawag na maarte, overthinking, or dramatic. Kapag narinig nila ang salitang ito, parang biglang lumuwag ang dibdib nila. Nagkakaroon sila ng space to breathe, space to feel, space to be themselves. Ayon kay Marcus Aurelius, ang taong hindi humahatol agad ay taong may tunay na talino. Ang lalaking may ganitong maturity, malaki ang space na iniiwan sa puso ng babae. Pangwalo, pahinga ka muna. Sa mundong puro pressure, expectations, at pagod, hindi lahat naririnig ang salitang ito. Ang salitang, pahinga ka muna, ay hindi pang-control. Ito ay pang-alaga. Hindi ka nag-aalok ng solusyon sa problema niya, nag-aalok ka ng sandali ng katahimikan. At iyon, kaibigan, ay mas attractive kaysa sa mga lalaking puro grand gestures pero walang emotional awareness. Ayon kay Aurelius, kahit ang mandirigma ay dapat marunong magpahinga para muling lumaban. Pangsyam, pinahahalagahan kita. Hindi ito pagiging malambot. Ito ay pagiging matapang. Hindi lahat kayang ipakita ang appreciation nang hindi nasisira ang ego. Kapag sinabi mo ito sa tamang oras, nagre-register sa isip niya na hindi ka robot, pero hindi ka rin needy. May sustansya ang puso mo. May lalim ang pagkatao mo. Hindi ka natatakot maging totoo. At ang totoo, kaibigan, ay laging attractive. Pangsampu, hindi kita minamadali. Ito ang salita ng lalaking may disiplina at emotional control. Kapag sinabi mo ito sa babae, malinaw ang mensahe. Hindi mo siya pinipilit, hindi ka nagmamadali, hindi ka naghahabol ng validation. May sarili kang pace, may sarili kang direction, at hindi mo kailangan ng pagmamadali para lang maramdaman mong lalaki ka. Sabi ni Marcus Aurelius, ang bagay na minamadali ay laging hindi tumatagal. At ang babaeng hindi mo minamadali, mas lalong naaakit sa'yo dahil ramdam niyang may respeto ka, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Kaya kaibigan, bago ka magsalita sa babae, tandaan mo, ang salita mo ang unang nagtatayo ng imahe mo sa isip niya. Kung gusto mong maakit siya, ayusin mo hindi lang ang itsura mo, hindi lang ang galaw mo, kundi ang mismong sinasabi mo. Ngayon, tanong ko sa'yo, anong klaseng lalaki ang ipinapakita ng mga salita mo? Kaibigan, ang babae ay hindi naaakit sa lalaki dahil sa paramihan ng salita. Naaakit siya sa bigat ng salita. Sa maturity sa likod nito, sa presensya ng taong nagsasalita. Hindi dahil sa galing mo magsalita, kundi dahil sa galing mong magpakatotoo. Napakaraming lalaki ang magaling pumorma, magaling mag-flex, magaling magpabida, pero kakaunti ang marunong magsalita ng may dignidad, may lalim, may direksyon, at may kontrol sa sarili. Kung gusto mong ma-attract ang babae,
Huwag kang maging pa-effect. Maging totoo ka. Maging disiplinado. Maging kalmado. Maging lalaki na may bigat ang bawat bitaw ng salita. Dahil kaibigan, ang salita ng lalaking may karakter, hindi agad nakakalimutan. Kaibigan, bago ka umalis, tanong ko lang, alin sa 10 salitang ito ang kaya mong gamitin bukas? Nang may dignidad at respeto, ay comment mo ang sagot mo sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong malalim, diretsong Pinoy Stoicism videos tungkol sa pag-ibig, buhay, emosyon, disiplina, at pagiging lalaking may halaga. Mag-subscribe ka na, kaibigan. Nandito ako para tulungan kang maging lalaki na hindi lang naririnig, kundi nararamdaman. Handa ka na ba sa susunod na level?